Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Nakakadiring House Speaker talaga ito si Speaker Tambaloslos Romualdez at tila ba isang malaking kahihiyan sa history ng mga kamara or sa history ng mga naging Speaker of the House. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang iskandalong na nagiging mainit na usapin sa social media itong iskandalo na nitong si Tambaloslos Romualdez kung saan marami siyang ang transaksyon pala na kanyang nakakamit o ang private transaction niya ay naibulgar na dito sa Okada, Maynila. Dito nga natin makikita mga kaibigan na dito sa Okada ay nagaganap pala ang mga exchange na ginagawa nitong si House Speaker Tambaloslos Romualdez upang makatakas sa batas at makatakas sa mata ng mga kapwa mga government officials. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na itong si Tambaloslos Romualdez na ito ay talagang pansariling interes lamang ang kanyang iniisip at wala nang pakialam kung meron siyang mamatalang ibang tao or di kaya may mga kasong or may mga bagay-bagay na kahit ikahirap ng ating bansa basta ang importante ay magkaroon siya or mabili niya or magawa niya ang lahat ng kanyang nararapat na gawin. Well, para nga sa kabuwang detalye ay panoorin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At syempre, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless. Mga tulpo sa senatorial survey ngayong mga panahon na to. Kesyo, totoo daw sila. Imbis na sabihin na salamat sa sambayan ng Pilipino sa pagtitiwala, hindi pa ho nakakaluklok sa Senado, nakikita na ho natin kung anong gagawin itong magkapatid na tulpo na to. Yun hubang yun hubang si Raffy Tulfo, anong ginagawa niya sa Senado ngayong mga panahon na, ngayong mga panahon na to, no? Action man sa Senado. Diba? Yun ho ang kanilang yung kanilang slogan nung panahon ng kampanya. Naku po, napakaraming nagugutom ngayon. Sa bagay, away mag-asawa at away magkapit-bahay lang alam ayusin yang si Raffy Tulfo, kaya wag na ho kayong umasa. Dito naman ho mga kababayan, pasadaan ho natin na mabilisan. Mabilisan lang ho to kasi meron pa ho tayong meron ho tayong aasikasuhin mamaya. Ito mga kababayan, galawang kawatan. Ah, Itong mama na 'to talagang, may pagkakawatan ho itong si Marcos Jr. Tignan niyo naman, mag-aabutan. Alam niyo ho ba yung mga sakanto, yung tipong, nasa pelikula tayo, hindi tayo nakikipag-abutan, ha. Galit na galit ho tayo sa ipinagbabawal na pulburon na 'yan. Yung abutan, yung pasimple-simple lang, yung pagganon-ganon lang. Tignan niyo ho ang galawan na 'to ni Marcos Jr. Naku, naku po, binulsa, oh. Yun. Nakita niyo ho ba yun mga kababayan? Sa malaking frame, dun ho natin tignan, sa malaking frame. Eto, tignan niyo ho 'to mga kababayan. Ganito ho ang galawang kawakan. Oh, tama yan, tama yan. Oh, tama yan. Oh, tama yan. Oh, yun, nakuha na niya. Oh, lipat sa isang kamay, sabay bulsa. Ano ang binigay nitong mamang nakapula dito kay Bangag? Yun ba ang ginagamit pambangag? Yun ba yung mahiwagang pulburon? Naku, ito nagtatanong tayo kasi trending na naman ho itong sa Bangag ngayon sa social media. Huwag na ho natin patagalin 'to. Pag-usapan ho natin yung heavy luggage, scandal ni Tamba sa Okada. Binababoy niyo si VP Sara. Ngayon kahit tayo yung pag-usapan niyan, ulit-ulitin natin, puputol-putulin natin at talagang ipaparinig natin sa ating mga kababayan kung gaano kawalang iya itong tambaluslos na 'to. Hindi mo i-dignify ang issue. Ayaw mong pag-usapan ng social media. Ha? Kung di ko tayo nagkakamali, meron na hong lumabas ho yan sa pahayagan sa Japan. Correct me if I'm wrong. Pero malalaman ho natin ang buong detalye dito sa ating iniidolo. Palakpakan ho muna natin na San Vegas pa. Anong
Oo. Yan ho talagang magaling. 'Pag tayo tinatanong dito sa PH Update, tinatanong tayo kung i-aano ho natin, ipagsusunod-sunurin yung mga malulupit na political vlogger. Meron ho kasing tayong kausap nung isang araw, nagkuwentuhan lang kami, napunta kami dun sa mga kung sino ba yung mga linu-look up naming mga political vlogger. Siyempre, hindi mo mawawala sa top 3 natin 'yang si Ma'am Sas 'no. Kasi talagang yung pag-aanalisa ho niyan, hindi naman putyo-putyo kagaya sa'tin. Yan ho talaga malupit yan sa totoo lang. Isa ho sa mga iniidolo natin yan. Kaya suportahan ho natin sa lahat ng platform yang si Ma'am Sas Rogando sa Asot. Siyempre, hindi mawawala yung mga kaibigan natin at talagang malulupit din sa third floor. Isa ho yan sa mga malulupit talaga. Si Ma'am Joey, kasama din yan. Magaling din ho. Isa rin sa magaling yan. Pero talagang sa akin, nasa top ko talaga, sa top 3. Yan si Ma'am Sas Rogando Sasot. I-follow nyo ho, marami ho kayong matututunan at pagka ibang klase yung mag-isip yung ali na yan. Magaling, magaling, magaling. Ito, pakinggan ho natin to. Para po maliwanagan ng inyong mga kaibigan, mga kainuman, kaopisina, kapamilya sa usaping ito, marapatin po lamang na i-share nyo na ngayon ang live stream na ito sa inyong mga wall. Ayan, i-share nyo na. Click share, okay? Para po maliwanagan ng lahat tungkol sa issue na ito, hihimayin po natin isa-isa ang issue ng bribery. Naku, Bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez sa Okada. Yan ang Okay, sinasabi natin. naintindihan nyo, ito po yung tinaguriang heavy luggage issue. Ayan, hello sa mga taxpayers sa Cavite. Hello po sa mga taxpayers na mga OFWs na nasa Taiwan, mga taxpayers na nasa Pampanga. Okay, i-share nyo na po ito para po hindi po tayo magkalimutan at masalimuot po ang storya na ito. Hello po sa mga Pilipinong nasa Paris, Shanghai, China at sa Quezon City. Ayan, i-share nyo na po ngayon, i-click nyo na po ang share at ito po ay pag-usapan ninyo pong inyong pamilya, pag-usapan ninyo pong inyong mga kainuman, kaopisina, kabarkada. At isa lamang po ang dapat maging tema ng inyong pag-uusap. Ito ba'y katanggap-tanggap sa inyo bilang isang Pilipino? Yan dapat ang magiging tema ng inyong pag-uusap ng inyong kainuman, kapamilya, kabarkada, at kaopisina, at iba pang mga katrabaho. So, i-click nyo na po ang share ngayon. Hello po sa mga nasa Cairo, Egypt, mga nasa Singapore, mga nasa Del Mundo, mga nasa Israel, mga nasa Pasay. Ayan, hello sa mga nasa Turkey, ayan. Eastern Samar, hello. I-share nyo na po ito at kailangan nyo po itong pag-usapan sa inyong hapagkainan, sa inyong inuman, sa inyong opisina, sa inyong chismisan. Okay? Dahil ang ating pong pag-uusapan ngayon ay hindi chismis, kundi isang fact. Ito po ay isang katotohanang ayaw pag-usapan ng mainstream media. Hello po sa mga taga Cebu, Bulacan. Pero pagka natapos tong administrasyon na to sa ayot sa gusto ho nila, pag-uusapan natin yung heavy luggage issue na yan, na scandal nitong si Tamba dyan sa Okada. Sweden, Bucharest, Hong Kong, Antipolo, Cebu at Davao City. I-click nyo na po ang share para po tayo ay hindi magkalimutan later on. Ayan, hello po sa mga nasa Athens, Greece, sa mga nasa Doha, Qatar, hello! At mga nasa Italy. Ayan. At of course, ang mga nasa Kingdom of Saudi Arabia, nandyan din po sila, gising na gising. Ang mga taga-Taguig, taga-Connecticut, United States, gising na gising din. Ang mga nasa Santa Rosa, Laguna, mga nasa Kuwait, at mga nasa Norway, at mga nasa Subo. Ayan. I-share nyo na po ito ngayon at huwag nyo pong kakalimutan na ituloy ninyo po ang discussion sa inyong inuman, hapagkainan, opisina,
at iba't iba pang mga talakayan na pwede ninyong gawin sa inyo, mga taong nakapaligid sa inyo. At isa lamang ang tema ng inyong pag-uusap, tama ba ito? Katanggap-tanggap ba ito sa inyo bilang Pilipino? At ito po ay dapat bang tularan ng inyong mga anak? Hello sa mga nasa Kuwait, mga nasa Maldives, nasa Saudi Arabia, nasa Bulacan, nasa Germany, nasa Netherlands, nasa Winnipeg, Canada, nasa United Kingdom, of course, ang mga nasa Japan. Speaking of Japan, ako relevant ito sa Japan. Naku, yun na nga ba Nasa sinasabi natin. Portugal at ang mga nasa Makati at Ba- nasa Mon. bakit yung Japan na yan, no? Laging si Bibi Sara, paborito niyang lugar yung Japan. Naku po, kaya pala Japan. Abangan nyo lang ho kung ano yung relevance ng Japan na yon, kasi meron hata lumabas na ho ata sa pahayagan dyan sa Japan. Yung ang scandal ni Tamba. Naku po. Ayan. Okay, sisimulan na po natin. Okay? Sisimulan na po natin ang talakayan ng Okada bribery issue. Hello sa mga nasa Hong Kong. Paano ko ba makakalimutan mga nasa Hong Kong at Glendale, California at of course, mga nasa Rome, Italy at Australia. Click share nyo na po ngayon. Click share. Okay, pag-uusapan na po natin ang Okada bribery issue ni Martin Romualdez na ayaw talakayin ng mainstream media. Kayo na po ang bahalang magdesisyon kung bakit ayaw itong talakayin ng mainstream media. Pero dahil wala po tayong takot, ito po yung ating tatalakayin ngayon. Ano ba itong bribery issue ni Martin Romualdez? Okay. Yan. Ang bribery issue po na ito ay ating nahalungkat sa kasong sa pagtutuos ng 26 Capital. Ang 26 Capital po ay isa po itong kumpanya sa Estados Unidos or United States. Naku po. Ngayon, merong pagtutuos. Okay? Court case ang 26 Capital laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Okay. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated, ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated po ay under ng Universal Entertainment at sila po ang may-ari ng nagpapatakbo ng Okada Manila. Naku. Okay, nagkakaintindihan po tayong lahat. Okay? Yung mga vlogger po sa YouTube na gustong i-reblog ang aking content ngayon, you Present. are free to do so. Madam, present. Okay, you are free Present. to do so. Okay. So, i-share nyo lang po muna ito, yung mga kakadating pa lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, ulitin natin para malinaw. Madam, present. Ang bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez. May ano yan, muntik nang mag-cruise ang landas namin ni Ma'am Sas doon sa live nitong si Ma'am Joey, no? Muntik na mag-cruise eh. Kaso biglang naputulan siya kasi sobrang fan ho tayo niyan. Idol ho natin yan. Magaling ho talaga yan. So, magaling, malupit itong bumalag. Romualdez ay lumabas dahil sa kasong isinampa ng 26 Capital, isang kumpanya sa United States, laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated ay under ng Universal Entertainment na may-ari ng Okada Manila. Okay. Following? Okay. Click share po yung mga kararating pa lang. Click share. Ngayon, okay. Click share. Ito yung kaso. Para marami makapanood, Isinampa ito ng 26. Para kahit hindi ilinalabas ng mainstream media, tayo ho dito, parehas lang naman ho, yung makapanood sa mainstream, mapapanood din naman ho sa social media. Kaya share ho natin mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, pati sa mga kaaway nyo, at least dito siguro, pagka nalaman nila itong mga kalokohan na to na nangyayari ngayon sa ating bansa. Capital, ng 26 Capital ay isang American company, isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Okay.
Opo, Ngayon, ma'am. get pen and paper. Okay? Lahat, kumuha na kayo ng papel at pen, pencil, whatever, or sa cellphone ninyo. Isulat ninyo ito. C.A.number.2023-0128-JTL. Dahil yan po ang reference ng kaso na ito sa Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may Naku po. naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo para mamaya Screenshot. ma-google nyo at mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampan ng 26 Capital. Okay. Are you following me, guys? Okay? Sabihin nyo lang sa akin kung hindi nyo maintindihan na dahil tatagalogin ko ang lahat at ito ipapaliwanag ko sa isang payak na pag-e-eksplika para ang bawat isang Pilipino, mapamasa man, mapa-elitista man, mapa-intellectual man o mapatambay ay maintindihan ito ng buong-buo. Kaya Galing. i-share nyo na ito. Okay. Siguro ngayon, naiintindihan nyo na ho ako pagka sinasabi ko, yung alin na yan, isa ho talaga sa, kung tatanungin nyo ho ako, nasa top 3 ho yan na malulupit magpaliwanag. At pagka kinalkal ho niya yung buhay nyo, pati yung kalululuhan nyo, mahahanap ho ng alin na yan. Malupit, magaling yan si Ma'am Sas, magaling. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital na isang American company mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampan nitong kaso sa Court of Chancery State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company o tinatawag na SCAP sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali nating pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong nyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung ano ang ibig sabihin ng SPAC or kahit sinong mga abogado na kakilala nyo para ito ay mas lalo nyo maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo, hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Mga kararating lang, please click share dahil mahalaga itong malaman ng bawat isang Pilipino dahil ito ay isang isyong pinagtatakpan ng bawat isang congressman, bawat isang senador, at bawat isang mainstream media. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niya dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman, bakit nadawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital, laban sa Tiger, sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Matindi pala tong si Tambalustos. Hanip po pala tong si Tambi. Ha? Para ma-impluwensyahan. Anong bayad doon sa ano na yon, Ma'am Sas? Tuloy mo nga. Tayo, nabibitin tayo eh. Nabibitin tayo dito eh. Game. Yung storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? So, para dito lang, doon lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay
bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court Naku para po. makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan Yung, nyo? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan nyo na, okay? Kaya dito napasok si Martin. Okay. At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times yung, noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-bastang publikasyon. Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating honorable Congressman, House Speaker Martin Romualdez. On the issues that have credibility and So narinig niyo yung sinabi niya. Ang sabi niya, ayaw niyang i-dignify ang issue na ito yung, na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Okay? Yung mga karating lang, please share. Okay? Dahil fake news daw. Japan Times magpi-fake news. Naku po. At saka yung ano ho dyan, pagka Japan, standard ho nila sa lahat ng bagay. Hindi ho kagaya ng standard ng alin mga bansa sa mundo. Na, di ba? Pangarap ho natin magpunta dyan, no? Yung mga kababayan natin, yung mga tagapanood natin nasa Japan. Pagka nagpunta ho tayo ng Japan, magpo-post ho ako sa community natin para yung mga nasa Japan makakapag-net and greet tayo. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho muna tatapusin ang ating reaction video. Pero pagkabalik ho natin, pagkatapos ng lakad natin, tutuloy ho natin ito. Grabe, no? Panlumo itong mga ganitong klaseng issue na dapat ho sana, ito yung mga issue na dapat na